Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, komentaristang walang inuurungan, walang kinatatakutan, nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi na mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, ang boses ng taong bayan. Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong korap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan. Magandang araw sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. Muli nandito po yung lingkod Epipanyo Labrador sa ating programang Kumpirmado. At siyempre binabati muna po natin ating mga kababayan sa abroad, maging ang mga bago po natin mga subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, hindi na po natin patatagalin. Pag-uusapan na po natin yung napakahalagang usapin. Ito po ay patungkol ho dito kay Bongo at kay Baste. Nung mga ilang araw lang, di ba, pinag-usapan nga natin dito yung tungkol sa drama na binuo nitong ni Baste at ni Bongo. Ito ang pinakamalupit na plano pala nila. Nakuha ko na at ito'y base na rin sa nakarating sa atin na impormasyon. Dahil alam po ng mga Duterte at alam ni Bongo na tagilid na sila at talagang marahil ay halos lahat sa kanila na senador ni Duterte tila hindi na makakabalik pa sa pwesto, lalong-lalo na tong si Robin Tanga. No? Sa nakikita ko, mga minamahal ko mga kababayan, sinadya nila na gawin itong dramang ito at i-push yung dramang ito nang sa ganon, di ba, magiging magkaalaban na si Duterte, ang mga Duterte at si Bongo. At ito ang nakakatawa, mukhang sasabay si Robin na kung saan nagbibigay ho ng simpatya at nakikipagsimpatya na sa kunyari sa mga layunin, sa magandang layunin ng ating mahal na Pangulo. At syempre, may iba pa dyan. Diba nga, etong si Amy Marcos ay tila nagbabait-baitan ngayon sa kanyang, anong tawag nito? Ano bang tawag dito? Hindi, sa lalaki kasi, lagi ko nakakalimutan eh. Bayaw ang tawag sa lalaki, dito naman sa kanyang hipag. Okay, hipag. So yun mga minamahal ko mga kababayan, tila nagpapabango tong mga ito At ayon ho, kung di ako nagkakamali kung tama po yung aking natanggap na impormasyon, na kaya ganito ang binuo nilang drama. Dahil alam nga po ng mga ito na matatalo na sila, si Bongo, si Robin Padilla, si Bato. Sinadya nilang magdrama ng ganito nang sa ganon ay isa man lamang sa mga senador o dalawa o tatlo man lamang sa mga itinutulak nilang maging senador muli sa ating bansa ay makalusot. So ibig sabihin, sinadya ng mga Duterte na kunyari magkagalit si Baste at si Bongo. Kunyari at sasadyain din ni Bongo na talagang lumayo muna no sa mga Duterte at hindi makisa. Nang sa ganon, makuha niya yung simpatya ng ating mga kababayan na kunyari hindi na siya sang-ayon sa ginagawa ng mga Duterte at sasang-ayon muna siya dito sa ating mahal na Pangulo. At ito ang malupit. Mayroon pong haka-haka, ito'y haka-haka pa lamang, pero kung ito'y totoo na ang sabi nga plano ni Bongo na sumanib o makipagkaalyado sa ating mahal na Pangulo o sa kanila Romualdez ay parang ewan ko lang kung gusto ng taong bayan. Pero kung ako tatanungin, mukhang dapat siguro mag-isip muna si Bongo. At hindi ko alam kung tatanggapin siya kasi parang sa tingin ko alam naman natin, kilala natin kung sino si Bongo. Ayon pa nga kay Bongo, kalahati ng kanyang buhay ay halos ibinigay niya na sa mga Duterte. So ibig sabihin, mukhang
kailangan siguro muna mag-isip ng ating mga tropa dyan o ng ating mga kababayan dyan, ng mga politiko na kaalyado ho ng ating mahal na Pangulo at ni House Speaker Romualdez. Kasi mahirap na, di ba? Baka mamaya kaya lang naggaganito sila dahil nga strategy nila ito. Siyempre, ang gusto nga natin na maluklok dito po sa ating bansa, unang-una, yung mga taong karapat-dapat, yung mga taong alam natin na hindi aso ng isang politiko. Dapat ang mailuklok ko natin sa ating gobyerno, yung mga taong katulad ni Leila de Lima, katulad ni Lacson, katulad ni congrats nga pala kung totoo to, Vico Soto, hindi po si Tito Soto, Vico Soto. Yes, okay ako dyan, maiba muna tayo ng konti. Vico Soto, marami ang nananawagan na sana maging senador ka, tumakbo ka, no? Sayang lang talaga itong ating minamahal na Senador Trillanes dahil imbis na maraming umaasa na sana magsenador siya, nagmayor So choice niya yun ang gusto niya, pero mas marami sa taong bayan ang at talagang nananawagan na kung maaari sana senador, kasi mas nararapat naman siya diyan kaysa hindi naman natin minamaliit yung kapangyarihan ng mayor, pero mas karapat dapat kasi si Senador Trillanes sa Senado kasi sa kanyang level ba, sa kanyang pag-iisip, sa kanyang karanasan. So ayun, mga minamahal ko mga kababayan, so ngayon mukhang ito siguro yung gagamitin nilang strategy. Biro nyo yung strategy nila, grabe, matinik talagang. Mukhang akala siguro nila hindi natin sila mahahalata, no? Pero ganun pa man, kung ito man yung kanilang plano, mukhang mahihirapan yata kasi unang-unang papasok dito sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa grupo nila Romualdez at syempre ng ating mahal na Pangulo, na baka pain ito. So syempre, ewan ko lang din kung ano ang kasi sabi nga bukas naman yung pintuan ng oposisyon, bukas naman yung pintuan ng ng grupo ni Romualdez, maging ng ating mahal na Pangulo, sa mga politikong sasanib sa kanila. Pero kung yung mga katulad kasi ni Bongo yung sasanib, mukhang hindi ako sang-ayon dyan. Ewan ko lang sa inyo kung sang-ayon kayo, syempre maraming mga Pilipino hindi sasang-ayon kasi kilala nga natin si Bongo, di ba? Kilala natin si Bongo, kung ano talagang sino siya at ano siya, kung gaano siya ka-diehard sa amo niya. So ganito mga minamahal ko mga kababayan, salamat na lang doon sa mga kababayan natin na nagbigay ho ng impormasyon tungkol dito, kasi isa't isa iniisip ko, kasi maraming nagulat di ba? Bakit biglang gano'n, biglang banat si Paste, kaduda-duda, kumbaga dahil lang doon hindi sumama, dahil lang sa tatay mo nga hindi sumama doon sa rally na yung panahon na yun na tinitira si Bongo. So may butas, di ba? So mga minamahal ko mga kababayan, kung sakaling mabubuking man dito at hindi papayag ang ating mga kababayan, maging yung grupo nila Romualdez, maging ang ating Pangulo, siguro papipilitan na lang talaga itong mga kalaban natin na talagang gumawa na lang ng ibang paraan. Kasi sabi ko nga, kung ganitong kaparaan ang gagawin nila, mabubuko na agad sila. Kaya kung ako kay Bongo, panindigan niya na kay Duterte siya. Kasi, di ba? Sabi pa nga ni Robin, wala daw iwanan. Sabi ni Bato, wala daw iwanan. Walang iwanan yung ginagawa nyo na yan. Wala talagang iwanan, kasi strategy lang naman yung ginagawa ninyo, na kunyari away-away kayo para pagka sinakyan ng mga taong bayan, tas kunyari lumalala yung hidwaan ng mga ni Bongo at saka na Duterte, dahil pinakita ni Bongo na galit siya sa mga Duterte, lahat lang lahat pagpapanggap lang. So para lang makapasok doon sa grupo. Siyempre pagka nandoon siya sa grupo ng ating mahal na Pangulo nila Romualdez, may posibilidad na manalo uli siya kasi masasama siya sa linyada, di ba? So sa madaling salita mga minamahal ko mga kababayan,
dapat mag-ingat to ang ating mahal na Pangulo, mag-ingat to yung ating House Speaker Martin Romualdez, kasi mukhang pinagpaplanuhan sila na pasukin ng ating mga kalaban sa kanilang estilo, di ba? So kaya sana hindi kumagat dito yung taong bayan, especially hindi kumagat dito si Romualdez, maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasi pag kumagat sila dito sa pain na to, tapos tayo dyan. Mukhang mamamayagpag pa rin at talagang makakalusot pa rin at makakaupo pa rin sa upuan ng mga tunay na mga senador, yung mga peke at mga nahalal lang dahil sa impluensya, katulad ni Bongo na wala namang kaalam-alam. Biro mo ngayon lang nagpasikat si Bongo kung kailan malapit na ang eleksyon. Samantalang nung malayo pa yung eleksyon, focus siya kay Duterte. Tig-timpla ng kape, tighain ng pagkain ni Duterte, tighawak ng bag ni Duterte kung saan pupunta. Diba? So, ngayon mga minamahal ko mga kababayan, salamat na lang at laging may mga kababayan tayo tumutulong sa atin para maging aware tayo. Kaya muli po, tulad po na sinasabi ng yung lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.